sa Medico family. Una po ay magkakaroon tayo ng maikling talambuhay ng ating minamahal na si Temi. Susundan po ito ng maikling talambuhay. Magbabahagi po si Brother Neil. Susundan po ng eulogy. And then babalik po si Pastor Janice Padura sa kanyang final blessing. Magkakaroon po tayo ng last viewing to be followed by releasing of balloons and doves, paglalagay ng bulaklak, at blessing of the food again by Reverend Pastor Janice Paderan. Chotimo Niere Medico o kaya Temi ang tawag sa kanya ng mga kaibigan at kamag-anak. Ipinanganak noong December 23, 1952 sa El Pardo, Boloon, Cebu. Ang kanyang namayapang mga magulang ay sina Jovencio at Claudia Medico. Pangatlo sa 7 magkakapatid. Naging kabiyak niya ang dating si Maria Luciana Quirong Medico na isa ng pastora. Biniyayaan ng 3 anak na sina Marlon, Michael, at ang bunso ay si Marison. Pinagkalooban ng 5 apo, sina Jai, Mira, Jewel Irish, Jade Hannah, at Jacinth Kirsten. Nakapag-aral sa Boloon, Cebu. Nakapagtrabaho sa Miramar Printing and DRJ Printing Press bilang isang supervisor. Naging masipag, matapat, at modelong kawani, at siya ay nagturo sa mga bagong empleyado. Aktibo ang kasapi ng Jesus Christ Followers Community at siya ang namamahala sa maintenance. Tumutulong sa pagtuturo sa mga bata tuwing Sunday School. Kasapi rin siya ng iba't ibang civic and social organizations katulad ng Red Cross, Blotter Chief Officer, Citizens Media Action, at naging barangay tanod. Tumulong sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. May angking talento siya sa pag-awit, magaling sa poultry raising, at meron siyang green thumb. Masarap siyang magluto, at ang kinahiligan niya ay ang mga lutong sinigang at inihaw na baboy at isda. Isang butihin at ulirang ama ng tahanan. Uunahin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sila ang kanyang inspirasyon at kaligayahan. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay pantay-pantay at walang kondisyon. Masipag at mapagmahal. Itinuro niya sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos at kapwa, kababaang loob, katapatan at integridad. Loving, caring, and faithful husband. Masinop sa pamumuhay. Gagawin ang lahat para sa kanyang mahal na kabiyak. Isang kapatid na bukas palad, bukas ang isip at puso sa lahat ng bagay. Magaling magdisiplina, maalalahanin at mapagbigay. Isang anak na ipagmamalaki ng magulang, responsable at merong sariling paninindigan. Lolong sobrang mapagmahal sa mga apo at gagawin ang lahat para sa kanila. Siya isang taong marunong makibagay sa iba't ibang uri ng tao at ang kanilang tahanan ay parating bukas sa mga kaibigan at kamag-anak na humihingi ng payo at tulong. Kahanga-hanga po ang ating minamahal na kaibigan, minamahal na kaanak, minamahal na si Papa Temi na sa gitna ng pagsubok ay napalaki niya ng mabuti, maayos at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak sa pagtutulungan nila ni Mama Luz. Subalit, my dear friends, hindi po natin alam ang plano ng Diyos at siya ay pinawian ng hiram na buhay noong December 23. Maraming mangungulila sa kanyang paglisan sa mga taong kanyang natulungan, sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Siya ay lumisan sa mundong ibabaw,
Subalit ang lahat ng alaala ay mananatili sa puso at diwa ng nagmamahal sa Kanya. Ngayon po ay maligaya na ang ating minamahal na si Brother Jotimo kasama ang buong may kapal. So my dear brothers and sisters, yan lang po ang ilan sa kabutihang ibinahagi sa akin nung kabiyak ng ating minamahal na si Papa Jotimo. At ngayon naman po ay tatawagin ko si Brother Neil upang magbahagi sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga achievements. So, isang magandang hapon po muli. Mayabang hapon po muli sa ating lahat. Bilang kamanggagawa ni Tatay Medico, no, ng Jesus Christ Followers Community Church, si Tatay ay tumayong haligi hindi lamang sa kanyang tahanan, bagkus sa iglesia ng ating Panginoon. No, si Tatay daw tahimik, no, sa amin, pero pag hininga mo ng payo, no, tiyak yung payo na yun ay para sa ikabubuti, no? At daw tahimik si Tatay, pero yung gawain niya, no, sa iglesia, daw hindi, sabi nga ni Pastora, hindi showy, no, pero malaki yung impact, malaki yung natutulong, no, sa iglesia ng ating Panginoon. At maraming salamat kay Tatay Teotimo, no, kay Tatay Medico, no, sa kanyang suporta kay Pastora, no, na hindi ganoon kadali ang binigyan ng ating Panginoon si Pastora ng task, responsibility, no, para pangasiwaan yung iglesia. Kaya napakalaking bagay tulong ni Tatay Temi bilang suporta sa kanyang asawa si Pastora Luz at ganun din sa ating gawain. So si Tatay Medico ay isa, no, sa mga katatayan sa amin at isa sa mga suportado, no, yung suporta niya sa iglesia ay todo-todo, no, hindi siya nagkukulang. So yun lang po. Maraming pong salamat, Brother Neil. Ang susunod naman po ay kasamahan po nila sa church, youth leader po, si Brother Manny Gomez. Magandang hapon po sa lahat. Actually, ninong ko si Brother Timmy dahil ninong ko si Pastora. Sa kabutihan ng Panginoon, naalala ko naman kay Ninong, hindi man kami ganun ka-close kasi mas malapit ako kay Pastora. Hindi rin masyado ako nakakapag-bless. Pero pag nakikita ko siya, parang gusto ko lumapit pero may kasamang takot. Kasi simula pagkabata, sa iglesia nga ng kinabibilangan namin, siya yung laging nasa gate, siya yung laging nagbabantay sa mga bata na wag lalabas-pasok. So yung isang alaala na binigay niya sa akin na nung bata ako is laging disiplina. Kapag nasa iglesia, dapat talagang nasa loob lamang ng simbahan at hindi lalabas. Dati iniisip ko yun na isang pananakot, pero hanggang sa lumaki ako ay yung naano sa isip ko na isa pala yung disiplina. Hanggang sa ngayon, salamat sa Panginoon dahil ay yung binigay niya sa aking alaala, naging disiplinado sa lahat ng oras. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ba kami ganun nagkakilala ng nagkakwentuhan, pero yung ang sabi nga ng iba, sa bawat galaw mo, nangungusap ko anong buhay meron ka. Kaya ay isang magandang alaala na ibinigay sa akin ni Ninong. Na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kakilala ko po siya. Salamat po. Maraming pong salamat, Brother Manny Gomez. Ang susunod po na magbabahagi ay ang manugang, si Miss Joanne. Good afternoon po ulit sa lahat.
Sabi ko nga po kagabi, hindi man po kami naging close ni Papa. Pero for 15 years na magkasama po kami ni Marlon, yung panganay niya pong anak. Naramdaman ko po kung gano'n niya kamahal yung mga apo niya, lalong-lalo na po yung panganay ko. Kasi po talaga pong every time na aakyat po siya sa taas, hindi po pwedeng hindi siya kakatok sa bahay namin para lang po makita si Jai Jai, yung panganay ko. Si Mira din po yung pangalawa ko, kahit po bata siya, bata pa po siya. Hindi man po niya ganong naiintindihan, pero alam ko po, pinadama po ni Papa kung gano'n niya kamahal yung mga apo niya. Kaya po sa lahat po ng naandito, sa loob po ng 1 linggong paglalamay na andun si Papa sa chapel, nagpapasalamat po ko. Gusto ko rin po humingi ng tawad sa kanya sa pagiging, kung hindi man po kami naging close, pero alam ko naman po na nandito po siya, patuloy po niya kaming gagabayan, lalong-lalo na po si Mama Luz, si Pastora at yung mga anak niya at ang mga apo. Kaya po, Papa, kung nasan ka man po ngayon, alam ko po maligaya ka po. Salamat po. Marami pong salamat, Ma'am Joanne. Ang susunod po ay manugang pa rin, si Miss Jane Cristel. Good afternoon po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi alam ko pong nasa tabi na ngayon si Papa. Although masakit, kailangan po namin tanggapin na yun yung plan ni God sa kanya. Si Papa, stricto yan eh. Pero nandun pa rin yung disiplina niya sa amin. Masaya siya pag nagsasama-sama yung mga apo niya, si Jai Jai, si Mira, and yung mga anak ko. Doon mo talaga makikita sa kanya na kasi niya talaga. Nandun din yung mga biruan namin, nag-ibis ko yun pa. Kung tawagin kita pag namumulit ako sa'yo, Mang Temi, o Mang Temi, kumain ka na ba? Nandiyan lang po sa harap namin ng bahay si Papa. So, manulisin po kasi these days, malalabas ako, wala nang tatambay sa labas ng bahay namin. Pa, alam mo po kung gaano ako masaktan nung nawala ka. Mamimiss ka namin ng sobra. Kaming lahat. Alam ko masaya ka kasi nakita mong ngayong araw na to, nakita mo kaming nagsama-sama lahat ng pamilya mo. Si Lord na ang bahala sa'yo pa. Alam kong may mas mabuting paraan at plan siya sa'yo kaya ganito po yung nangyayari. Nagpapasalamat po rin ako sa lahat ng nakiramay sa amin, sa mga kapitbahay namin, sa mga churchmate po namin, sa lahat ng pastor, na gabi-gabi ko pumupunta, si Pastor Badiran at ang wife niya po na si Sister Joy. Hindi ko man po kayo isa-isahin lahat. Nagpapasalamat po ako, kami ng buong pamilya namin. Pati na rin po ang family ko at ang Salenga family. Maraming salamat po sa inyo. Marami pong salamat, Ma'am Jane. Ang susunod naman po na magbabahagi ay ang bunsong anak, si Miss Marison. Stand correct. Lalaki po ako. Ayun, first of all, maraming salamat po sa Panginoon at pangalawa sa mga umatay. Tapos sa mga kakabarangay at kasama sa barangay ni Papa, sa mga kumpare, kamag-anak at sa Phantoms Riders Club, maraming salamat po. Ganoon din po dun sa mga mga batcha boys na tropa ni Papa. Ayun, gusto ko lang sabihin sa Papa, ulitin ko lang ulit, congratulations kasi graduate na siya dito. Sabi nga nila, Pastor, congratulations, tapos dahil lang doon na siya sa taas, tapos na yung mga pagsusulit niya rin sa earth. Kasama niya na yung Panginoon. Alam ko naman na masaya siya. At ayoko na rin pabigatin yung ayoko talaga umiyak kasi katulad yan, umiyak ako, iyak ako si Mama. So napakahirap kung pwede nga lang natin na na lang to.
para kaso kailangan eh. So, yung mga memories na lahat naman tayo may tatay, so mahirap kalimutan talaga yun. Mahirap alisin sa isip natin. Pilitin man natin alisin sa isip, pero sa puso natin eh, nandun yun na hindi basta-basta mawawala. Doon naman sa mga apo niya, masaya siya sa tuwing makikita niya yung mga apo niya. Bibigyan ng kasiyahan sa mga konting kahilingan. Gumagawa ng paraan para mabigyan katuparan yung hinihiling ng mga apo niya. Yun nga lang, yung huling pinaplano niya, yung sa birthday niya, medyo hindi na siya umabot niya. Tutuparin na lang namin yung pa. Subaybayan mo na lang at isama mo na lang kami sa kung nasaan kami ngayon. Kikita-kita pa naman tayo dyan. Relax ka lang. Kaya naman namin dito. Yun lang. Marami pong salamat, Sir Marizon. At ang susunod po ay ang panganay na anak, si Mr. Marlon. Magandang hapon po sa lahat. Papasalamat po sa lahat ng nandito ngayon, mga barkada ko, mga kaibigan ni Papa, kapitbahay namin. Lahat po ng umatin. Salamat sa inyo. Sabi ko kay Papa, maraming salamat dahil sa lahat ng panahon na magkasama kami, lagi nilang itinuturo sa amin ang tamang pakikipagkapwa, magkakaroon ng paninindigan sa sarili. Maraming salamat sa mga payo, sa mga oras, sa mga pano. Ako kasi po palagi napapalo na. Kasi ako ang panganay, dapat ako magdisiplina sa mga bunsong kapatid. Kapag may kasalanan yung dalawa, ako ang pinapalo niya kasi hindi ko nasundo yung gusto. Stricto siya pero maganda rin naman yung alalabasan ng pagiging stricto siya. So yun lang naman ang mamimiss namin sa kanya. Tsaka kasama naman na siya ni Lord. So, masya na rin ako. Ngayon nga lang, pagka sa susunod na uwi ko, wala lang yung magluluto ng siniyaw na bangos. O kaya sinigang na bangos. Lagi niya ako pinagluluto pag uwi ako every 2 years. Automatic yan, pag uwi ko, bangos agad yan. Inihaw, special yan. Kaya pa, salamat sa lahat. Isang ama naroon. Magkikita pa rin tayo. Maraming salamat sa lahat. Yan lang po. Maraming pong salamat, Sir Marlon. Bago ko po tawagin yung magbibigay ng huling mensahe, baka mayroon pa pong gustong magparangal sa huling pagkakataon. Pwede pong pumunta dito sa harapan. Yung iba pong kasama sa church o kaya yung apo. Mga kaibigan po. So para po sa huling mensahe, ang butihing kabiyak, si Pastora Luz. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa mga kamanggagawa ko, mga pastors, ang kabuhan po ng akma. Pangalawa ko po kayong pinaghugutan po ng lakas. Sa mga presensya po ninyo, lalo na po
wala pong nagkaroon po ng gawain mula nung siya ay naiburol na ay tuwing ang bawat mga kapastoran ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Palagi ko sinasabi ko sa sarili ko, huwag na ako umiyak, huwag na ako umiyak. Pero sabi ko, tuloy po ang pagkatawag at ang gawain ng Panginoon. Andyan po kayo, mga pastor, maraming salamat. Pangalawa po ang aking mga anak. Suportado po nila ang gawain ng Panginoon. Siya pong kayamanan at kaligayahan ko sa buhay. Kasama po ang aking mga apo. Kasama po ang aking mga manugang. Sila Juan, sila